Nag-fiesta kami ni Mrs. Huwag ang kapistahan ni San Antonio de Padua, isang dakilang santo na kilala sa kanyang kabanalan, karunungan at pagmamahal sa mga nangangailangan. Siya ay isang tunay na halimbawa ng pagsunod sa kalooban ng Diyos at ng tapat na paglilingkod sa ating mga kapwa. Si San Antonio ay bilang isang mahusay na mangangaral, kundi pati na rin bilang isang mapagtimala at tagapatnubay ng mga nawawala, maging sa mga bagay na material o espiritual. Sa pagdiriwang na ito ng kanyang kapistahan, tayo ay inaanyayahan na magnilay sa kanyang buhay at mga gawain. Naway magsilbing inspirasyon sa San Antonio upang tayo rin ay maglingkod sa Diyos ng buong puso at tumulong sa ating kapwa ng walang pag-aalinlangan. Ang ating pagdiriwang ay pangungunahan ng ating mahal na obispo, lubhang kagalang-galang Reynaldo G. Evangelista, Doctor of Divinity, kasama ang mga kaparian ng Diocese ng Imus. Tumayo po ang lahat at makiisa sa pagtilang banal na misa.
Purihin natin ang Panginoong Diyos na siyang nangangalaga sa kanyang ubasan at nagkakaloob ng kanyang anak na si Jesucristo na siyang puno sa ubasang ito. Nawa, ang kanyang pagpapala at kapayapaan ay laging sumainyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y nanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. District of St. Mark dito sa ating diocese na nakakasakop sa parokya na ito. Sa mga Vicario Foranyo, Rector ng Seminaryo, at sa ating kurang maroko, Orly, sa mga Hermano ng kapistahan, lalo na kay Board Member Honorable Aidel Pilanite, mga konsehal ng bayan, mga barangay captains, ganoon din sa Tagaytay Chief of Police, Lieutenant Kapagkuhan, mga leader laiko ng parokya, sa inyo pong lahat, minamahal ng mga kapatid sa ating Panginoong Jesus. Sumapit na naman tayo sa petsa na ito, ika-13 ng Hunyo. At alam natin sa ating patron, San Antonio de Padua, maraming mga parokya sa buong mundo nakapangalan sa kanya. Isa sa mga kilalang mga santo, sa hanay ng mga santo, ng mga banal sa langit, ang ating patron, San Antonio de Padua. Siya ay ipinanganak sa Lisbon, Portugal. Kaya siya Portuguese by birth noong 1195. At pumanaw siya June 13, 1231 sa gulang na 36. 36 years old lang ang kanyang inilangin sa mundong ito. Pero he lived a full life. Namuhay siya sa malalim na pakikipag-ugnay sa Diyos. Buhay kabanalan, malalim na kaalaman tungkol sa ating pananampalataya, tungkol sa doktrina ng buhay Kristiyano, ating pagiging Katoliko. At kinilala siya, hanggang ngayon, San Antonio de Padua ay pumanaw, tinawag sa langit, tinatawag na Dies Natalis sa ating pananampalataya ng Katoliko, araw ng pagtawid o pagsila sa langit. Pumanaw siya 1231, sumunod na taon 1232, kinano na siyang santo.
isa sa mabibilis na na-canonize na santo sa kasaysayan ng simbahan. Ganun kadali ang pagkilala, ganun kabilis ang pagkilala sa Kanya bilang isang taong napakalapit sa Diyos, isang taong banal. Less than a year after his death in 1232, he was declared a saint, miracle worker, a priest, doctor of the church. Siya na San Antonio di Padua, para sa mga Italiano, tawag sa lugar na yun ay Padua. Lumabas sa lansangan ng mga bata, umiiyak sa lansangan ng mga bata. Sinasabi nila, "Our Father, Saint Anthony is dead. Our Father, Saint Anthony is dead." Tinatawag na mismo agad ng mga bata, kamamatay pa lang itong pari na ito. Noong June 13, 1231, tinatawag na siya. Tinutukoy na agad siya ng mga bata, mga musmos. Saint Anthony. Hindi pa man siya nakaka-canonize. Kamamatay pa niya yun. Araw na kanya kamatayan, ang narinig sa mga bata, "Our Father, Saint Anthony, is dead." Minamahal ng mga kapatid, pagnilayan natin ang mga salita ng Diyos ating narinig. At siyempre po ay sigit na nagkaroon ng kahulugan ng ating pagdiriwang dahil sa presensya ng ating minamahal na obispo, si Bishop Fred Evangelista. Maraming salamat po, Bishop. Dami bibinyagan, yun. Ito po yung totoong naramdaman ko kanina nung nagdadating ng simbahan. Parang feeling ko napakadalang ko na po umatin na mga kalmarbundo. Dami. Meron dyan. Dahil kayo. Meron yan, ma. Huwag ka magalala.